Gayunpaman, may isang bagay na kailangan mong maintindihan. Young Master, sabi ni Kim Jae-gun. Ang mga bagay na matigas tulad ng bakal at ang tunay na bakal ay dalawang magkaibang konsepto. At ang pagkakaibang iyon ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Nagngalit ang ngipin ni Yu Shin-jae. Determinado siyang sumugod para atakihin si Xiao Wei. Sa kabilang panig, seryoso rin siyang naghihintay. Ang kahoy na espada ni Yu Shin-jae kanina ay biglang lumipad papalapit. Na nagpa-alerto kay Xiao Wei nang hindi namamalayan. May natitira pang isang sandatang espada. Marahil inaasahan niya itong gamitin para sa depensa, ngunit hindi ito kailangan. Mali ang sagot. Walang alinman sa dalawang sandatang espada ang ginamit para sa depensa. Sinamantala ang pagkakataon. Tahimik at dahan-daang lumapit si Yu Shin-jae kay Xiao Wei. Nang napakalapit na ni Yu Shin-jae, saka lang ito napansin ni Xiao Wei. At ang maliit na pagkaantala na iyon ay lumikha ng isa pang pagkakataon. Ang mga paalala ni Kim Jae-gun noon ay malinaw pa ring naaalala ni Yu Shin-jae. Kahit gaano pa katalino ang teknik ng yokai, isa lang itong pansamantalang pinomena na nilikha mula sa enerhiya. Parang ilusyong baluti lang. Sa huli, kung mababasa mo ang daloy ng enerhiya na bumubuo rito, si Yu Shin-jae noon ay hindi naniwala at agad na tumutol. Anong sinasabi mo, Tiyo? Mahilig ka rin ba sa mga wuxia novels? Mas marami ka pang nababasa kaysa sa akin. Kung may ganyang bagay pala mula pa sa simula, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ba't ugali mo laging magsimula sa mga teorya dahil hindi mo naman kayang gawin ang mga ito? Tama, sa harap ng mga tiyak na salita ni Yu Shin-jae. Napilitang sumang-ayon si Kim Jae-gun. Tama, kahit gugulin ko pa ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagsasanay. Maaari kong makamit o hindi, at iyon ay applicable din sa iyo. Biglang nag-alinlangan si Kim Jae-gun. Pautol-utol ang boses. Ngunit, kung seryoso ka, Young Master, ang iyong mga salita ay magiging ganap na naiiba. Ang teknik na unang naunawaan ni Yu Shin-jae sa pamamagitan ng laban na ito ay isang mahiwagang kakayahan sa mga supernatural na kakayahan ng mga sorcerer. Isang kakayahan sa bingit ng hindi makatotohanan. Isang mabilis, malakas, at tiyak na hiwa ang tumama mismo sa gitna ni Xiao Wei. Ang ganitong mahiwagang kakayahan ay tinawag ng mga sinaunang sorcerer na sacred art. Ang sacred art, pagtatapos, at ngayon. Isa sa mga sacred art ay muling isinilang sa pamamagitan ng isang henyo. May kwentong isinasalaysay na noong sinaunang panahon sa China. May isang Berdugo na may pambihirang kasanayan. Ang kanyang mga kilos habang nagkakatay ng karne ay kasing kinis ng agos ng tubig. At walang kahit isang patak ng dugo ang dumidikit sa kanyang kutsilyo. Dahil sa paghanga sa kanyang kasanayan, tinanong siya ng hari. Itinaas ng hari ang kamay. Malumanay ngunit may bigat ang mga salita. Nakakamangha, paano mo narating ang ganyang antas ng kasanayan? Sumagot ang Berdugo. Ang sagot ay walang pag-aalinlangan o panginginig. Ang ordinaryong Berdugo ay nagpapalit ng kanilang kutsilyo kada buwan dahil nagmamadali silang humiwa sa buto. Ngunit ang isang mahusay na Berdugo ay nagpapalit lamang ng kanilang kutsilyo kada taon dahil humihiwa lamang sila sa laman ng hayop. Kasabay ng pagsagot, nagpaliwanag pa ang Berdugo. Gayunpaman, kamahalan, hindi ko tinitingnan ang mga hayop gamit ang aking mga mata. Nararamdaman ko ang katawan ng hayop sa pamamagitan ng aking isip. Sumusunod sa mga prinsipyo ng mundo. Malinaw at tuloy-tuloy ang paliwanag. Kaya't ang aking kutsilyo ay hindi nakakaranas ng anumang hadlang dahil gumagalaw ito sa pagitan ng balat at laman. Sa pagitan ng buto at laman. Pagkatapos ay lumuhad ang Berdugo. Inialay ang kutsilyo gamit ang dalawang kamay. Sa pagsunod sa mga prinsipyong ito, ginamit ko ang aking kutsilyo sa loob ng 19 na taon. Nagkatay ng libu-libong hayop, ngunit ang aking kutsilyo ay matalas pa rin na parang kagagaling lang sa hasaan. Tunay mong naunawaan ang landas ng buhay at pag-aalaga, sabi ng hari ng may paggalang. Ang kwentong ito at ang kasanayan ng Berdugo ay parehong tinawag na ang pag-unawa sa baka ng Berdugong si Ding. Sa mga half-sorcerer ng Korean Peninsula, kilala rin ito bilang Fatal Strike, isang sacred art. Kung magagamit ng tama, ang lakas nito ay maaaring makasira ng husto na kahit ang pinakamatinding kalaban ay hindi makakahinga. Maaaring pumatay kahit ang pinakamayabang na mandirigma. Sa mga nakalipas na dekada sa Korean Peninsula,
Ito ay isang tagumpay na walang sorcerer ang makakapantay. Ngunit sa sandaling ito, ang binata, Yu Shinjae, ay hindi nakaramdam ng anumang kasanayan. Ang espada ay patuloy na nanginginig. Hindi. Eksakto. Hindi naman sa wala siyang nararamdaman. Isang pamilyar na anyo ang nanunood ng laban sa arena. Malungkot ang tono. Sayang naman. Yu Shinjae, puno ng sugat, walang malay. Sa ganyang kahanga-hangang kasanayan, isang beses lang na pagbibigay loob ay hindi naman malaking kawalan. Marahang itinaas ng matandang nakapula, si Yu Shinjae. Huminga ng maluwag ang matandang nakapula matapos ang mabilisang pagsusuri. Sa kabutihang palad, napanatili niya ang kanyang hininga hanggang sa huling sandali. Maging mayabang man o kumpiyansa. Umaasa akong sa susunod ay mas maingat niyang titingnan ang kalaban. Katatapos lang ng salita, may ibang sumingit. Hindi siya ganoon katanga. Hindi dahil sa mali niyang pagtatasa sa kalaban, kundi dahil eksakto niyang natasa siya, hanggang sa puntong nagpa siyang kumilos ng ganoon. Agad na tumugon sa salita mula kay Guparon. Anong sinasabi mo? Sumagot si Guparon. Sa laban na ito, ang mystical sword technique na ginamit niya ay napakahirap hulaan. Kahit sinikap niyang harangin ang mga atake na tila walang makakapigil, kapag humaharap sa mga atake na may katumbas na lakas. May sapat siyang espasyo para umiwas o gumanti. Ngunit hindi niya ginawa. Naintindihan na ngayon ng matandang nakapula. Nagpatuloy. Marahil dahil sa sobrang pagkaubos ng enerhiya. O hindi sapat ang kakayahan para umatake ng sunod-sunod sa maikling panahon. Tumango si Guparon. Ganoon din ang naisip ko. Ngunit matapos obserbahan kung paano sila dumpensa bago ang huling paghaharap, napagtanto ko, kahit sinikap niyang umatake. Ngunit dahil sa sugatang katawan, ang mga ataking iyon ay hindi makakaapekto sa kalaban. Kahit alam niyang walang saysay at mapanganib ang paraang iyon sa ilalim ng mga limitasyong itinakda. Sa madaling salita, ibig sabihin ay may intensyong gamitin ngunit hindi nagtagumpay. O marahil, sa pamamagitan ng laban na ito, nais niyang perpektuhin ang isang hindi pa kumpletong teknik. Narinig ito ng matandang nakapula. Nalilito. Palingalinga kay Yu Shinjae. Ano ba ang ibig mong sabihin? Magsalita ka ng mas makatwiran. Mas madali pang tanggapin kung ipapalagay nating mayabang siya o tanga. Ibig mong sabihin, sinadya niyang isugal ang sarili niyang buhay para lang magsagawa ng isang teknik kahit alam niyang hindi niya kayang talunin ang kalaban. Walang magawa si Guparon. Siyempre, ito ay hula ko lamang. Marahil ganoon din ang iniisip ng kalaban. Kaya ganoon ang reaksyon ngayon. Sa kabilang panig ng arena, isang anyo ang nakatayo pagkatapos ng matinding laban si Xiao Wei. Ang dahilan kung bakit nakatayo pa si Xiao Wei ay dahil sa kanyang kahanga-hangang kakayahan sa paghilom. Kahit hindi siya nagmula sa tribo na may malakas na kalamangan sa pagpapanumbalik ng sigla, ang kakayahan sa paghilom ng yokai ay katumbas ng kanilang lakas. Para sa yokai na may tiyak na lakas, kahit mawalan sila ng kalahati ng kanilang katawan o higit pa, maaari pa rin silang mabuhay at makarecover. Kaya, may isang hindi maikakailang na katotohanan, tiyak na hinati ng espada ni Yu Shinjae si Xiao Wei. Isang ibang pananaw ay, isang epektibong tama lang, sa sandaling tumagos ang banal na espada sa katawan ni Xiao Wei. Nagsimula na itong mag-regenerate, gayunpaman. Sa kabila nito, ang dahilan kung bakit pansamantalang tumigil ang isip ni Xiao Wei ay dahil ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naranasan niya ang ganitong kahanga-hangang paggaling. Taishan pressure, iyon talaga ang kakayahang makatayo na parang bundok nang hindi natatakot sa anumang puwersa sa labas. Taglay na ni Xiao Wei ang kakayahang ito mula nang ipanganak. Hindi tulad ng ibang nilalang na may laman at dugo na dumaan sa maraming pagsubok at pagkakamali. Hindi pa siya kailanman nasugatan. Para sa isang tulad niya, ang karanasan na mahati ang katawan sa dalawa ng isang espada ay napakatindi. Nagngalit ang ngipin ni Xiao Wei. Iniikot ang buhok. Malinaw na talo ako. Inanunsyo ng matandang nakapula. Sa tingin ko may isa pang posibilidad para magpatuloy ang laban. May intensyon ba ang kalaban na ipagpatuloy ang paghaharap? Hindi pa yun sigurado, sabi ni Guparon. Nagtataka ang matandang nakapula. Hindi sigurado. Anong ibig mong sabihin? Kung gayon, tanungin mo na lang ng direkta. Nag-alinlangan si Guparon. Oo nga, pero medyo mahirap itanong iyan ngayon. Itinuro niya ang mga mata kay Siyu.
Kahit hindi ko napansin agad, mukhang wala na siyang konsentrasyon sa laban mula pa noong unang transaksyon. Kahit anong sabihin, nanatili siyang tahimik, nakatuon lamang sa paghinga. Humanga ang matandang nakapula. Narinig ko na ang mga kwento tungkol sa pagiging lubos na nakatuon sa pagsasanay sa paghinga hanggang sa makalimutan ang oras dahil sa pagpigil sa kamalayan. Tunay na pambihira na makalubog ng ganyan sa gitna ng kaguluhang ito. Ngunit, kung magpapatuloy siyang ganyan, mapipilitan tayong tapusin na pareho silang hindi na makakalaban. Kung gayon, marahil mas mabuti para sa kanilang dalawa. Kasabay nito, lumapit si Xiao Wei na nakasuot ng bagong kasuotan. Hindi na kailangan. Malinaw na talo ako. Inaamin ko. Nagulat ang matandang nakapula. Kung parehong panig sa laban ang kumikilala nito, wala nang dapat pagtalunan pa. Ngunit pumutol si Xiao Wei. Sapat na. Seryoso si Xiao Wei. Kung wala nang ibang issue, sapat na iyon. Isang beses na pag-amin ng pagkatalo ay sapat na. Sumulyap si Xiao Wei kay Yu Xinjie na nakahandusay sa sahig. Isang Yu Xinjie na walang malay at malubhang nasugatan. Wala nang kamalayan sa kasalukuyan. Nagpatuloy si Xiao Wei. Lubos akong nagpapasalamat sa mga karanasang itinuro niya sa akin. Nagpatuloy siya. Kung sanay siya sa sword techniques mula pa sa simula. Sa mismong laban, namatay na ako ng hindi mabilang na beses. Dahil sa kanya, naranasan ko ang pakiramdam ng pagkatalo. At napagtanto ko kung gaano ako kapangahas at kung ano ang kailangan kong pagbutihin. Nanlisik ang mga mata ni Xiao Wei. Ang mga matang kulay ube ay matalas. Mangako ka sa akin, sa susunod na magkita tayo. Titiyakin kong lubos kayong mapapahangan ng hindi nagiging padalos-dalos tulad ngayon. Humakbang siya. Handa nang umalis. Tapos na. Wala nang dapat pang tingnan dito. Magmadali na tayong pumunta sa susunod na lokasyon. Nag-aalangan ang matandang nakapula. Ang laban ng iba ay hindi pa tapos. Isang asul na apoy ang kumikislap. Nagpatuloy si Xiao Wei. Mahirap hulaan ang lokasyon ng Dragon Palace. Bigla, mula sa pagiging relax, bumalik siya sa pagiging alerto. Lumalabas na si Siyu, na kanina pa hindi gumagalaw. Ay kumilos na. Kinamot niya ang ulo. TSK. Pakiramdam ko ang lalim ng tulog ko. Ngunit hindi ko naman naramdamang ganun katagal akong natulog. Gayunpaman, paggising ko, nakita kong nag-uusap kayo. Pagkatapos, ang sinabi niya ay nagpagulat sa mga natitira sa arena. Hindi na kailangang isuko ang karapatan. Ipagpatuloy na lang ang laban sa akin. Kumunat ang noo ni Xiao Wei. Balak mong isugal ang mahalagang pagkakataon na pinaghirapan ng kasama mo. Diretsyong sumagot si Siyu. Hindi. Kung papayagan akong isuko ang karapatan, malugod ko itong tatanggapin. Gayunpaman, ang mga kasamang kilala ko ay hindi kailanman tatanggap ng ganoong bagay. Sasabihin niya, kung talo ka, talo ka. Ang isang panalo ng hindi lumalaban ay walang kabuluhan. Naguguluhan si Xiao Wei. Kung gayon, ang ibig mong sabihin, tatalunin mo ako. Oo, tumagilid ang ulo ni Siyu. Naisip ko lang na ito ang dapat gawin. Hindi isinasaalang-alang ang tsansa kong manalo. Siyempre, kung posible, gagawin ko pa rin ang lahat para manalo. Kalmado si Choi Siyu. Kahit ano pa ang iniisip ko, naniniwala ka pa ring may tsansa kang manalo. May mali dito. Ito ay isang pakiramdam. Ngayon lahat ay nakikita ito. Ngunit ang pinakamalinaw na nakakaramdam ay, dahil alam ng yokai ang binata sa harap niya. Eksakto, anong nangyari dito kanina? Sumasakit ang ulo ni Guparon. Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Tama, ilang minuto lang. Ang binatang kagigising lang muli ay ganap ng naiiba kumpara dati. Seryosong sumagot si Xiao Wei. Sasabihin ko ng maaga, ang kasama mo ay isang espesyal na kaso. Hindi ka magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Tumango si Siyu. Kung may balak kang gawin ngayon, dapat manggaling iyon sa panig mo. Dahil kung ako ang aalis, lahat ng may kaugnayan sa akin ay madadamay. Maliit at mahina ang boses ngunit puno ng lakas. Ang paa ay umangat na ng ilang pulgada kanina pa. Makatwiran. Ang pagbabago sa kanya, dahil sa karanasan ng pagkatalo at sakit, pinsala sa unang pagkakataon sa buhay, pati na rin ang pag-unlad kahit hindi niya namamalayan. Si Xiao Wei ay labis ding naghahangad na lumaban pa ng isang beses. Sa kabilang banda, ang binata ay nasa estado pa rin na maraming limitasyon. Gayunpaman,
Ang kanyang enerhiya at spiritual magic ay selyado pa rin. At kahit may kaunting enerhiyang naibalik, mabilis na sumusugod si Xiao Wei papunta kay Siyu. Gayunpaman, kahit ganoon, umatras si Siyu ng isang hakbang. Siya ay isang binatang kayang harapin ng may kumpiyansa ang mga yokai na alam na ang kanyang lakas. Itinaas ni Xiao Wei ang kamay. Ang mga matang kulay ube ay puno ng pagnanasang lumaban. Habang sa likuran niya, isang asul na enerhiya ang sumusugod din. Ang wakas na inaasahan ng lahat. Malapit na si Xiao Wei kay Siyu. Nagmamadaling bumigkas ng spell ang matandang nakapula. Maging si Gu Paran ay nagmamadaling magtayo ng harang. Dalawang pinagmumulan ng enerhiya ang malapit ng magbanggaan ng malakas. Sumugod si Xiao Wei pababa. Nawala si Siyu. Lumingon siya sa likod para magmasid. Kasabay nito, inanunsyo ng matandang nakapula, dahil tapos na ang laban ng ibang mga kalahok. Para makapagpatuloy, kinikilala ko ang pagsuko ni Xiao Wei at inilipat na sila sa ibang lugar. Natigilan si Xiao Wei. Huwag kang masyadong malungkot. Tumatanggap ng pang-aalaw. Sumagot siya. Walang dahilan para malungkot. Totoong inamin kong talo ako. At marahil ang resulta ay kinikilala pa rin ako ang nanalo. Ngunit, nagtaka ang matandang nakapula. Nagpatuloy siya. Kung iisipin ang mga nangyari, swerte nyo na natapos ng maaga ang lahat. Kumunat ang noo ni Xiao Wei. Kahit ganoon, medyo interesado pa rin ako sa ilang bagay. Ang aking Taishan pressure. Tahimik ang arena. Eksakto, anong nangyari nang magbanggaan ito sa bagay na iyon? Si Siyu na nawala kanina ay kasalukuyang nagiging visible muli. Yumuko si Gu Paran. Lubos kong nauunawaan ang pagnanais na ipagpatuloy ang laban. Ngunit kapag naisuko na ang karapatan, hindi na mababago ang laban. Huminga ng malalim si Gu Paran. Kung magpapatuloy ang laban mula doon, ituturing itong personal na laban sa pagitan ng mga bisita sa halip na isang martial arts match. Siyempre, kung handa kayo para doon, mapipilitan din kaming makialam ng husto. Sumagot si Siyu. Hindi. Kung hindi mababago ang resulta, natural lang na iwasan ito. Pagkagising ko at nakita kong bagsak si Master ng ganyan, napagtanto kong marahil masyado rin akong naging padalos-dalos. Nakahinga ng maluwag si Gu Paran. Natutuwa akong marinig yan. Ngunit, ayos lang ba siya? Sa unang tingin, mukhang walang malubhang sugat. Mahinang nagsalita si Siyu. Kung hindi ka pa sigurado, magiging ayos lang siya. Tinitingnan ng kaibigang si Yu Shinjay na nakahiga doon. Kalmado pa rin siya, dahil ang kanyang pulso at paghinga ay mukhang normal pa rin. Malamang ito ang qigong na itinuro sa akin ni Yu Shinjay. Tulad ng dati, nagre-recover siya sa subconscious sa pamamagitan ng pag-regulate ng paghinga. Nagtatanong si Gu Paran. Kung gayon, kailangan mong magpatuloy sa mga susunod na kalaban. Ngunit kung hindi ka pa handa, sa pagkakataong ito, dapat ba naming ituloy na lang sa iyong pagsuko? Nag-alinlangan si Siyu. Tingnan muna natin kung sino ang kalaban. Biglang nanggati ang balikat niya. At isang asul na bola ng balahibo ang lumabas. Ito si Ryo, na umiiyak. Dumiretso ito sa kabilang panig. Isang pamilyar na mukha at anyo. Naguguluhang babae, si Ryo. Nang tingnang mabuti, sina Yuzuru at Yoshiro. Niyakap niya si Ryo. Ano ito? Bakit ka nandito? Bumagsak si Ryo sa mga braso ni Yuzuru. Nanginginig ang buong katawan. Marahan siyang inalo. Hay, sige na, nandito na si ate. Gayunpaman, lihim siyang natuwa. Buti na lang nabawi ko si Ryo. Pagkatapos, tumingala si Yuzuru. Maraming iniisip. Kung nandito si Ryo, malamang nandito rin ang taong iyon. Dumating ang anunsyo. Ang susunod na kalaban ay mga tao. Sila ay mga sorcerer, kasama ang kaaway sa iisang grupo. Ang isa ay dating martial arts master ng Spirit Beast Association. Ang isa naman ay isang alalay na sumusunod sa utos. Lumingalinga si Yoshiro. Kung iyon ang Star Hall. Teka, hindi ba't yung taong iyon ang nasa kabilang dako? Nagulat si Yuzuru. Pareho silang tao. Tinanong niya. Sumagot ang kapatid. Oo. Si Kim Yu Shinjay, ang naghatid sa atin sa pahingahan noong unang dating natin sa Korea. Maraming tanong si Yoshiro na kailangang masagot. Kung dati siyang martial arts master ng Star Hall, ibig sabihin hindi na siya ngayon. TSK, kung iisipin ang mga nangyari, madaling intindihin na may miyembrong umalis. Ha, akala ko pa naman siya ang magiging susunod na haligi ng angkan. Tuloy-tuloy ang pagsasalita niya.
Base sa itsura nilang medyo malubhang na sugatan, malamang mabigat ang nakaraang laban nila. Gayunpaman, medyo awkward ang sitwasyong ito. Natigilan si Yuzuru sa gulat. Pareho silang tao. Imposible. Kahit anong tingin ko, pareho pa rin sila ng tao dati. Sinuri niya mula ulo hanggang paa ang kalaban. Kahit noong una ay naguguluhan ako kung yokai ba sila o hindi, imposible namang maging pabaya ang pagtatasa ng palasyo ng ganito. Isa pa, kilala rin nila si Kim Yushinjay. Naputol ang pag-iisip niya dahil kay Yoshiro. Ako na ang mauuna ngayon. Nagpatuloy siya. Sa bagay, kailangan nating tapusin ang misyon. Nagsimula ang laban. Nauna si Yoshiro sa arena. Ipinakilala niya ang sarili sa kalaban. Una sa lahat, ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Kira Yoshiro. Hapon ako. Habang nagsasalita, medyo nauutal siya sa hiya. Hindi ako sigurado kung narinig niyo na si Kim Yushinjay, ngunit kasalukuyan akong nasa Korea kasama ang ate ko para sa ilang trabaho. Nakilala namin si Yushinjay noong kara-rating lang namin sa bansang ito. Si Siyu, na nasa Peking pagkakakilanlan, ay masiglang bumati. Naiintindihan ko. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Choi Mokdong. At tinutulungan ko si Young Master. Kung gayon, hapon sila. Ang galing niyang magkoreano. Kinakamot ni Yoshiro ang ulo. Mukhang inosente. Kalmadong nagsabi. Kung gayon, hindi ko alam kung ano ang iisipin mo, ngunit maaari mo bang ikonsidera na ibigay na lang ang laban na ito? Nainis si Siyu. Wala akong balak gawin iyan. At hindi ko rin maintindihan kung bakit natin dapat gawin iyan. Nagmamadaling kumaway si Yoshiro. Pasensya na. Tama ka. Siyempre, kung nasaktan man kita, malamang nga. Nagkamali ako ng salita. Pasensya na. Yumuko siya ng paulit-ulit. Humihingi ng tawad. Kanina, hindi ako nag-isip ng mabuti. Pakiusap. Magpanggap ka na lang na wala kang narinig. Humanga si Siyu. Iba ang pakiramdam sa unang impresyon. Nagpatuloy si Yoshiro. Nakakahiyang sabihin ito, ngunit medyo mahirap lang para sa akin na makipaglaban sa kapwa-tao. Hindi ito ang kasanayang sanay ako para makamit ang layuning iyon. Ang tagamasid ng porma at proseso ng laban, hindi sinasadyang papuri. Ang kapatid niyang lalaki ay mukhang mabait sa nakakagulat na paraan. Sa mga kasanayang naobserbahan ko, madali niyang matatalo ang kalaban. Ngunit ngayon, yumuyuko siya. Nanginginig si Yuzuru. Mabait, yamakap siya kay Ryo at binawasan ang enerhiya nito. Hinusgahan ni Yuzuru. Yung batang iyon, hindi lang siya seryoso. Bumalik sa arena. Itinaas ni Siyu ang kamay. Na may intensyong makipag-ayos. Hindi mo kailangang humingi ng tawad ng ganyan. Kahit medyo biglaan. Hindi naman ito bagay na dapat ikalungkot. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalangan na makipaglaban sa kapwa-tao. Nagpatuloy si Yoshiro. Kung ganoon, maaari ba akong magmungkahi ng ibang paraan ng paglalaban? Naguguluhan si Siyu. Ipinaliwanag niya kay Siyu. Sa premise ng isang laban na parehong panig ay maaaring sumang-ayon. Nais kong alisin ang posibilidad na magdulot ng malubhang pinsala o mga sitwasyong mapanganib sa buhay. Si Yoshiro. Kasama ang asul na apoy na kumikislap. Hindi gagamit ng mahika o mystical tools, simpleng lalaban lang gamit ang pisikal na lakas at mga pangunahing martial arts. Hindi tumigil ang kayabangan. Sa totoo lang, kumpiyansa ako sa sarili kong katawan. Hindi ako sigurado sa iyo bilang mandirigma, gaano mo na nasanay ang iyong mga kasanayan. Ginoong Mokdong, sumulyap si Yoshiro kay Yuzuru. Ngunit kung matalo mo ako, aaminin ko at ituturing kong tinalo mo kaming lahat. Kasama na ang ate ko. Ganoon ba ay patas? Narinig ang mga salitang lumabas mula sa bibig ng kapatid. Nagalit si Yuzuru. Hoy, sino nagbigay sa iyo ng karapatang magdesisyon niyan? Sumagot si Yoshiro. Okay lang. Hindi naman tayo pwedeng magpatayan sa mga tao dito. Di ba? Isa pa, hanggang ngayon, hindi pa ako natatalo. Kahit matalo ako ng isang beses. Hindi naman ako agad matatanggal. Si Siyu, na kanina patahimik, ay nagsalita. Okay lang ako dyan. Sumasang-ayon ako sa mga sinabi mo. Hindi ko tatanggihan ang kondisyon na talunin lang ang isa. Ngunit kung hindi ka sang-ayon, komportable pa rin akong talunin kayong dalawa. Masaya si Yoshiro. Natutuwa akong makakilala ng taong madaling kausap. Ang mga kondisyong napag-usapan natin ay mananatili.
Okay, kaya huwag kang mag-alala. Napabuntong hininga ang lalaking kulot ang buhok na nakaasul, tagamasid. Dumidilim na ang atmosphere. Inaasahan ko pa naman ang madugong laban, isang matinding laban sa pagitan ng dalawang hindi pa natatalong mandirigma, ngunit isa sa kanila ay hindi man lang gumagalaw. Kahit magharap pa sila, sa ganitong atmosphere, marahil matatapos ang laban sa ilang galaw lang. Nag-teleport sina Siyo at Yoshiro. Dapat tapusin na natin ito ng mabilis. Isang suntok ni Siyo sa kaliwang pisngi, isang suntok ni Yoshiro sa kanang pisngi. Natulala ang lalaking kulot ang buhok na nakaasul. Si Jong Hyung-il. Isang mababang posisyon sa Dragon Palace. Kilala rin bilang sungdo, mula sa isang respetadong angkan na may pambihirang mga kasanayan. Itinuturing na isang promising talent. Ngunit minsan niyang pinangarap na maging Grand General ng Dragon Palace. Nagsanay siya ng martial arts. At sa kanyang kabataan na tumagal ng ilang dekada bilang isang yokai. Nagbuhos siya ng maraming dugo at pawis. Gayunpaman, ang realidad ay napakalupit, kung ang problema ay nasa paraan lang o pagsisikap sa pagsasanay. Marahil mas madaling tanggapin. Ang angkan ni Jong Hyung-il ay nagmula sa Sea Goblin Yokai. Ang kanyang espesyal na yokai power ay hindi kailangan. At wala ring ninuno na naging sanay sa skill hanggang sa ganoong kadakilang antas. Ang realidad ay talagang napakahirap para sa isang batang yokai na may maraming pangarap. Kaya, tinalikuran ni Jong Hyung-il ang kanyang pangarap. Gayunpaman, kahit pagkatapos talikuran ang sariling pangarap, ang pagmamahal at paghanga ay nanatili sa kanyang isipan. Iyon ang dahilan kung bakit sa martial arts tournament na ito, nagboluntaryo siyang mag-apply sa posisyon ng consultant na itinuturing ng ibang mga opisyal na nakakainis at mapanganib. Sa paanuman, sa mga consultant ng tournament na ito, maaari siyang ituring na pinakamaalam sa martial arts. Kaya, nabigla siya sa tanawin sa harap niya. Oh, mas malakas pa. Isang uppercut ang pinakawalan ni Siyo. Pinatumba si Yoshiro. Ngunit hindi nagtagal. Nagngalit ang ngipin ni Yoshiro. Umikot siya pabalik at sumipa diretso sa panga ni Siyo. Sayang, naharang ng isang kamay ni Siyo ang sipa. Ngunit hindi ito nakapigil kay Yoshiro. Tumalon siya, gamit ang kabilang paa. Nagbalak na magpakawala ng spinning kick, tumama ang paa sa leeg, ngunit nag-backfire ang atake. Nagulat si Yoshiro. Sa sumunod na segundo, marahang binuhat ni Siyo si Yoshiro at itinapon ng malayo. Nagulat sina Yuzuru at ang lalaking kulot ang buhok. Ano ba to? Sa totoo lang, kahit walang gaanong kaalaman sa martial arts, hindi mahirap mapansin kung ano ang kulang sa laban sa harap nila. Mahigpit ang kamao ni Siyo. Nakatayo, naghihintay. Pagsusuri at pag-iingat, bumangon si Yoshiro. Sa mga close combat fight sa pagitan ng mga sanay na mandirigma, may dalawang pangunahing elemento na ganap na wala dito. Sa pagkakataong ito, si Siyo ang nanguna. Mabilis siyang sumugod papunta kay Yoshiro. Tanging mga atake lamang. Mukhang ang kondisyon na hindi gumamit ng mahika ay sa paanuman ay nagpahintulot sa kanilang gumawa ng ilang bagay. Ngumiti si Yoshiro. Mabilis na pinunasan ang dugo sa labi. Dalawang tao ang nagsusuntukan at nagkakalmutan. Walang pag-aalinlangan. Isa sa isang laban, unti-unting nagiging mas matindi. Inabot ni Siyo ang kamay para hawakan ang damit ni Yoshiro. Ngunit agad siyang tinuhad nito. Nahulog ang head covering. Hawak ni Siyo ang tiyan. Mahigpit, puno ng galit. Agad siyang gumanti. Sumipa sa kanang tagiliran. Pagkatapos ay sunod-sunod na suntok sa mukha at tiyan ni Yoshiro. Bahagyang nababasag ang maskara ni Siyo. Malapit nang bumagsak si Yoshiro, ngunit muling bumangon. Malakas na inuntog ang ulo kay Siyo. Dalawang ulo, naguntugan, pagyanig. Ang mga paa ay kumakaskas sa sahig ng arena. Kinakabahan ang lalaking kulot ang buhok. Ang mga paa nilang dalawa ay wala ng lakas. Marahil, hindi, tiyak na ang ataking ito ang magiging katapusan ng laban. Basag na ang maskara. Bilang pag-iingat sa panganib, umatras si Siyo. Sinamantala ni Yoshiro ang pagkakataon. Sumuntok. Ginamit ni Siyo ang pagkakataon para sip-in ang kanang tuhod ni Yoshiro. Pagkatapos ay nagpakawala ng isang malakas na suntok diretso sa mukha. Direktang pinabagsak siya. Sumunod, itinaas niya ang kamao. Naghahandang tapusin si Yoshiro. Walang magawa si Yoshiro. Naguguluhang naghihintay ng atake. Nag-aalala si Yuzuru habang ang lalaking kulot ang buhok ay nagulat.
Ngunit, bakit siya tumigil? Ang atake, malapit na sa mukha niya, ay huminto. Hindi maintindihan ni Yoshiro. Maaari mong tapusin ang atake. Sumagot si Siyu. Nangako tayo. Nangako tayong tatapusin ang laban ng walang malubhang pinsala, at walang mamamatay. Nahulog ang kalahating basag na maskara. Kalahati ng mukha ni Siyu ay nakalantad. Nagkasundo tayong gagamitin lang ang pisikal na lakas at kakayahan. Nanlaki ang mga mata ni Yuzuru sa gulat. Tama nga ako tungkol sa taong ito. Yung maskara ba, yung bagay na nabasag sa gitna ng laban, ang pumipigil sa kanyang yokai power. Tumayo si Siyu. Tanging si Yoshiro ang hindi pa makapaniwala. Nakaupo pa rin. Ang mga tao sa Dragon Palace marahil, paano kaya magre-react si Yoshiro dito? Ang laban ay base sa palagay na tao ang kalaban. Kung iisipin niyang niloko siya mula pa sa simula, humigpit ang kamao ni Yuzuru. Sa sandaling iyon, magiging napakabangis niya. Sa sandaling ito, si Yoshiro ay medyo tulala. Naiintindihan ko na. Isang half yokai, na may halong dugo, pinipigilan mo ang iyong lakas gamit ang maskarang iyan hanggang ngayon. Nag-aalala si Yuzuru. Nagpatuloy si Yoshiro. At wala akong alam. Ha, ngumiti siya. Ang galing mo talaga. Alam mo ba? Naguluhan si Yuzuru. Hanggang ngayon, hindi pa ako natatalo sa close combat laban sa yokai. Tapos iisipin kong sa laban kanina. Pinigilan mo pa ang lakas mo. Nakaawang ang bibig ni Yuzuru. Ito ba ay maituturing na komunikasyon sa labanan? Isang matinding kompetisyon kung saan parehong panig ay kinikilala ang isa't isa. Hindi lang sa sports, kundi pati sa mga labanang buhay at kamatayan, ang pagbuo ng malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang panig ay hindi karaniwan. Dalawang lalaki ang nagkatinginan. Ang isa'y nagpupunas ng sipon. Ang isa'y nag-thumbs up, nagpapalitan ng papuri. Kasabay nito, nagising na si Yushinjay. Ano ba to? Anong klaseng kalokohan ito? Ha? Umungol si Yushinjay. Sa huli, ikaw ang some-iron ito. Nagpatuloy siya. Wala akong pakialam sa bagay na ito, ngunit isa itong heirloom na iningatan sa daan-daang taon. Nanginginig si Siyu. Basa ang mga mata. Sumisinghot. Pasensya na. Napabuntong hininga si Yushinjay. Okay lang. Simboliko lang naman ito. Hindi gaanong kapaki-pakinabang. At dahil umalis na ako sa Celestial Court, hindi na rin ito ganoong kahalaga. Tinitigan ni Yushinjay. Gayunpaman, medyo nakakagulat pa rin na nasira ito habang nakikipag-close combat sa isang tao. Kahit natalo sa huli, nagawa pa rin niyang gumanti kay Choi Siyu sa loob ng ilang minuto, ibig sabihin. Ang katawan niya ay lumampas na rin sa limitasyon ng tao. Nagsalita si Guparon. Natutuwa akong mukhang hindi malubha ang mga sugat. Lumingon si Yushinjay. Nagdagdag si Ginanggo. Ang sitwasyon ninyong dalawa, lalo na ni Choi Siyu, ay naiparating ko na sa mga nakatataas. At tumugon na rin sila. Sa madaling salita, natigilan sina Yushinjay at Siyu sa anunsyo. Mula ngayon, hindi na kayo maaaring magpatuloy sa qualifying round. Siguro alam nyo na, ang kompetisyong ito ay idinaraos para ipagdiwang ang kaarawan ng prinsesa. Seryosong sabi ni Guparon. Dahil ang mga matataas na panauhin, kasama na ang Dragon King, ay manunood ng finals. Ang pagkakaroon ng isang hindi kilalang kalahok na may ganyang background at lahi ay napakasensitibo. Sa kabutihang palad, maaga naming nakontak ang hukom na si Yumang sa Korean Peninsula. At kinumpirma niya at ginarantiyahan ang pagkakakilanlan ni Choi Siyu. Dahil sa kanya, maayos pa rin ang lahat. Hirap na sumagot si Yushinjay. Wala akong maipagtatanggol. Ako ang nagsimula nito. At kung kailangang managot, tatanggapin ko lahat. Ngumiti ng malaki si Ginanggo. Huwag kayong mag-alala. Tulad ng sinabi ko kanina, ang tanging responsibilidad nyo ay hindi na kayo maaaring magpatuloy sa qualifying round. Sa ngayon, nasa waiting period kayo. Kung pagkatapos ng mga natitirang round, sapat ang 7 panalo, makakapasok kayo sa finals. Nagtatakang nagtanong si Siyu. Ibig sabihin, hindi kami na-disqualify. Sumagot si Guparon. Hindi ko narinig ng direkta. Ngunit ang Dragon King mismo ang nagsabi tungkol dito. Mayabang na nakaupo sa trono. Ganoon pala ang nangyari. Narinig ko na ang mga chismis tungkol sa paglitaw ng dugo ng goblin sa gitna ng mga tao, ngunit manalo ng 7 sunod-sunod na laban. Hindi natatalo. Kahit suot ang maskara na pumipigil sa yokai power.
interesante rin. Ano? Kung ginagarantiyahan ka ni Yumang, bakit paaalisin ang isang interesanteng kalahok na tulad niyan? Nagpatuloy si Ginanggo. Ganyan ang sinabi niya. At binigyan kayo ng pagkakataong makapasok sa finals. Tuwang-tuwa si Siyu. Ang galing. Sa 7 panalo, hindi naman mababa ang tsansang makapasok sa finals. Tama. Labis na nagulat si Yu Shinjae. Nag-isip siya. Walang pananagutan. Binigyan pa kami ng isa pang pagkakataon. Hindi lang ito pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Dahil mas kaunti ang kalahok sa martial arts competition na ito kaysa inaasahan. Ang 7 panalo ay talagang sapat na para makapasok sa finals. Sa huling laban, noong nasugatan ako, halos tiyak na matatapos namin ang qualifying round na may 6 na panalo. Yumuko si Yu Shinjae. Hindi maputol ang daloy ng pag-iisip. Kahit pabigyan ng advantage ang mga finalist base sa bilang ng panalo, mula sa pananaw namin. Walang anumang disadvantage. Ito ay simpleng parusa lang para masabing mayroon. Kumunat ang noo niya. Naguguluhan. Hindi lang simpleng pagpaparaya, kundi parang pinagtutuunan kami ng pansin. Para bang sinasabi nilang tiyakin yung makapasok kayo sa finals, ang mukha ni Yu Shinjae ay puno ng pressure. Sa totoo lang, gusto ko nang sumuko ngayon. Ang problema, kung tatanggihan ko ang pabor na ito, hindi ko alam kung paano magre-react ang Dragon Palace. Ang anyo ni Siyu nakaharap si Guparon. Mula nang mabasag ang maskara ni Choi Siyu, wala nang saysay ang pagdala sa kanya dito. At higit sa lahat, tumingin si Yu Shinjae kay Siyu. May nagbago sa kanya, dahil ba sa maskara, o dahil sa qigong na itinuro ko sa kanya na nagkakabisa. Kung pagbabago ito mula sa qigong, malamang na positibong pagbabago ito. Isang sigaw ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Yu Shinjae, si Siyu, na may masiglang mukha, makikipag-usap lang ako sandali sa mga taong iyon. Sabi nila may oras tayo hanggang matapos ang ibang mga laban. Masiglang tinawag ni Siyu si Yoshiro. Lumingon siya. Oh, si Siyu. Pagkatapos bumati, nahihiyang nagtanong si Siyu. Ayos ka lang ba? Ang dami mong dugo kanina. Masigla ring sumagot si Yoshiro. Okay lang. Ayos lang lahat. Ang tanging lakas ko ay pagiging matibay. Pareho silang ayos lang. Tanging si Yuzuru ang hindi pa rin malinaw kung anong nangyayari. Ano ba to? Ganoon kabilis nag-uusap ng komportable. Wala pang 2 segundo pagkatapos. Oo nga pala. Gusto kang makita ng ate ko. Biglang inatake. Hindi siya nakakilos. Nagpatuloy sa pang-aasar si Yoshiro. Binabanggit ka niya buong linggo. Nahihiyang nagpaliwanag si Yuzuru. Teka, kailan ko sinabing gusto kitang makita? Gusto ko lang malaman kung sino ka. Kahit nagpapaliwanag, kakaiba ito. Natigilan si Yuzuru. Anong sinasabi ko? Balak ko bang hindi nabawiin si Ryu? Hindi pa tapos si Yoshiro. Nagbahagi siya. At iwanan na natin iyan. Iniligtas ni Siyu ang buhay mo. Sinabi mong siguradong patay ka na kung hindi siya nakialam. Di ba? Pagkatapos ay inilagay ni Yoshiro ang kamay sa balikat ni Siyu. Bumulong sa kanya. Pupunta lang ako doon para kausapin si Yu Shinjae sandali. Kung may gusto kang sabihin, siguraduhin mong masabi mo lahat. Okay. Ang anyo ng kapatid ay unti-unting lumalayo sa paningin ni Yuzuru. Walang magawa. Kinailangan niyang magsalita sa kalaban. Yung pangalan na yun, huli tayong nagkita 1 linggo na ang nakalipas. Di ba? Kinamot ni Siyu ang ulo. Yung leeg mo, okay lang ba? Alam kong kagyat ang sitwasyon noon, pero medyo napalakas yata ako. Napabuntong hininga si Yuzuru. Okay lang ako. Hindi naman malubhang sugat. Kahit nasaktan mo pa ako. Hindi naman ito malaking problema. Medyo nagulat lang ako dahil biglang sinabi ng kapatid ko iyon. Pero, tama. Noong nakaraan, iniligtas mo ang buhay ko. Salamat. Kahit dapat, noong nakaraang linggo ko pa dapat sinabi. Nahihiya pa rin si Siyu. Sumagot siya. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Nagulat si Yuzuru. Humanga siya. Ligtas naming nabawi si Ryu, at nalutas ko na ang mga tanong ko tungkol sa taong ito. Nagpatuloy sa pagtatanong si Siyu. Nag-alala ako kung ligtas ka ba. Ang utang na loob na ito, hahanap ako ng paraan para mabayaran. Ngunit, anong pakiramdam ito? Parang may kulang. Karaniwang hindi na pagtatanto ng tao kung ano talaga ang gusto nila. Unti-unti nilang nauunawaan ang kanilang mga pangangailangan.
gusto, at hangarin sa pamamagitan ng mga karanasan. Pati na rin ng mga pagsubok at pagkakamali. Si Kira Yuzuru, 18 taong gulang, Korean age. Kung tatanungin siya ngayon, sasagutin niyang ang ideal type niya ay medyo wild. Sa madaling salita, medyo parang tanga. Sa buong nakaraang linggo, hindi pa rin lubos na maintindihan ni Kira Yuzuru ang inis na umiikot sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung bakit ganoon. Hindi naman sa wala siyang maisip kapag iniisip niya ito. Ngunit ang sagot ay masyadong hindi maintindihan. Hindi man lang konektado. Nag-aalala si Siyu. Ayos ka lang ba? Ang mapagtanto kung ano ang gusto niya mula sa binatang nasa harap niya, ay isang bagay na kailangan pang alamin ni Yuzuru. Buparon. Biglang sigaw. Kumaway si Ginanggo. Mahina kong inanunsyo. Kakatanggap lang ng panig ko ng balita. Tapos na ang lahat ng laban. Ihahatid namin kayo sa lugar ng susunod na paaralan, pagsasanay. Kumaway si Siyo bilang palem. Kung gayon, kita tayo mamaya. Hindi. Magkita tayo ulit sa finals. Okay. Natulala si Yuzuru. Pagkatapos, namula siya sa hiya. Anong ibig sabihin ng gustong magkita ulit? Sa totoo lang, wala namang ibig sabihin iyon. Kasabay nito, lumapit si Yoshiro. Iba sa kanyang ate. Medyo magulo ang kanyang kalooban. Medyo magulo ito. Hindi ko inaasahan na ganoon magre-react si Yoshinji. Naguguluhan si Yuzuru. May nasabi ba akong mali? Kumunat ang noo ni Yoshiro. Lumipas na ang isang linggo, at napabuntong hininga siya. Dahil siya ang tagapagmana. Akala ko alam na niya, lumalabas na hindi pa pala. Narinig ng kanyang kapatid ang kanyang sinabi. Naguguluhan din siya. Pagkatapos kong sabihin, saka lang niya nalaman. Sana hindi siya masyadong ma-shock. Samantala, sa isang espasyong may tradisyonal na Koreanong disenyo, na-teleport si Siyo dito, pati na rin si Yoshinji. Nasaan si Ginanggo? Kailangan lang ba nating maghintay dito? Hindi siya sumasagot. Hindi sinasadyang tinawag ni Siyo. Yoshinji. Malamig ang mukha na parang nawalan ng kaluluwa. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Bumalik ng ilang minuto. Malungkot ang tono ni Yoshiro. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Nakikiramay ako sa iyong pagkawala. Naguguluhan si Yoshinji. Nakikiramay, para saan? Nang makita ang reaksyon niya. Nagkwento rin siya. Tungkol sa kalamidad, isang linggo na ang nakalipas. Hindi nagmamadaling nagtanong si Yoshinji. Kalamidad, isang linggo na ang nakalipas. Wala ako doon. Anong nangyari sa Spirit Water Bureau? Nagulat si Yoshiro. Posible kayang tumayo siya, na hindi mo alam. Pakiusap, sabihin mo sa akin ng detalyado. Sabi ni Yoshinji, eksakto, anong ibig sabihin ng kalamidad? Nanahimik si Yoshiro. Yumuko siya. Malungkot ang mga mata. Sa totoo lang, nalaman namin ito sa medyo hindi pangkaraniwang paraan. Siguro alam mo na, pagkatapos ng insidente ng pagkasira ng nayon, isang linggo na ang nakalipas. Kami ng ate ko ay nasa house arrest at binabantayan ng mga tao mula sa Spirit Water Bureau sa isang hotel. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Maaaring makita mong mapangahas ito. Ngunit na-nominate din kami para pumunta sa Korea para sumali sa misyon na hanapin at pigilan ang mga Odaksini, masasamang espiritu. Nahihiya si Yoshiro. Kaya kailangan naming mangalap ng impormasyon sa labas sa lahat ng posibleng paraan. Nang Gam-abi, isa sa dalawang nagbabantay sa amin ay kinailangang umalis ng Mad Alien. Kaya sinamantala namin ang pagkakataon. Hinipnotize namin ang mga natitirang bantay para makakuha ng mas maraming impormasyon mula sa Spirit Water Bureau hanggat maaari. Nalaman naming hinahabol nila ang isang goblin, ang pangunahing salarin sa insidente sa araw. Nataranta si Yoshinji. Isang goblin. Tumango si Yoshiro. Oo, ngunit, hindi ang kaibigan mo. Si Bihyong, ang goblin na namumuno sa mga Odaksini. Hindi ko alam ang eksaktong detalye. Ngunit mukhang ang goblin na si Bihyong ang unang kumontak sa Spirit Water Bureau. Sinabing maghihintay siya sa labas ng Ichien, at ibibigay ang kanyang lokasyon. Kaya halos lahat ng available na tauhan ng Spirit Water Bureau ay pinakilos para hulihin si Bihyong. Natarante siya. Pagkatapos noon, sapat na. Anong nangyari? Nag-alinlangan si Yoshiro. Pagkatapos ay nagulat si Yoshinji. Narinig kong karamihan sa mga tauhan ng Spirit Water Bureau na pinakilos ay hindi na nakabalik.
Mga 300 katao mula sa Seoul at ibang probinsya. Nalaman ko rin na halos 70% ng puwersa ng Spirit Water Bureau ay napatay sa laban kay Bihyong. Kasama doon ang 4 na Grand Chieftains, kasama na ang iyong ama, si leader ng 10,000 Diyos ang pinuno ng Kim Clan. Si Sohan. Natigilan si Yushin J. Ano? Nataranta si Yoshiro. Kung may makukuha ako, katatapos lang niyang magsalita nang mateleport si Yushin J. Nagsisisi si Yoshiro. Tapos na. Sa kasalukuyan, inaalagaan ni Siyu si Yushin J. Yushin J. Dahil ba sa sugat? Teka, siguradong may doktor malapit dito. May maraming iniisip. Nagsalita si Yushin J. Okay lang. Hayaan mo lang akong mapag-isa sandali. Kinakabahan si Siyu. Bakit? Anong napag-usapan niyo ni Yoshiro kanina? Bahagyang bumukas ang pinto. May tao sa labas. Isang pamilyar na anyo ang lumitaw. Sandali lang po. Sumigaw si Siyu. Ginanggo. Agad na sumenya si Guparan na tumahimik. Nagtataka ako kung bakit bigla akong ipinatawag sa gitna ng kompetisyon, ngunit lumalabas na isa itong plano para ilabas ako. Walang oras para sa mahabang paliwanag. Kaya pakiusap. Tandaan mong mabuti ang sasabihin ko. Naguguluhan si Siyu. Ang nasa labas ng pintong ito ay hindi dapat naririto. Ano man ang sabihin o gawin niya. Huwag kang makisangkot. Labis akong humihingi ng paumanhin. Ngunit patawarin niyo ako dahil maikling babala lang ang maibibigay ko. Pinagpapawisan si Guparan. Ang taong iyon ay ang bunsong prinsesa ng aming Dragon Palace, sa East Sea Palace, si Princess Lamhe. Isang yapak kasama ang isang malaking anyo ang papasok. Asul na buhok, at mayabang na tono. Sa trono. Tingnan mo nga naman. Si Bigyo, ay nakatayo. Magkadaop ang mga kamay. Nagsisisi sa harap ng mga salita ng Dragon King. Ang ating mapagkakatiwalaang general, walang utos mula sa Dragon King ngunit bumisita ng ganito katagal. Ayaw mo ng politika, hindi lang iniiwasan ng korte kung saan nagtitipon ang mga opisyal. Kundi pati ang mismong palasyo. Sumagot si Bigyo. Alam kong lumampas ito sa aking kapangyarihan. Ngunit, komportableng humihigop ng alak ang Dragon King. Alam mong lumampas ka sa kapangyarihan. Kung gayon, manahimik ka na. Sa susunod na bumalik ka. Saka ka magsalita. Sa kasalukuyan. Ito ang aking pribadong oras. Tahimik na nakinig si Bigyo. Hindi tulad mo, General. Na kayang baliwalain ang mga hindi ka nais-nais na bagay, ang kaawa-awang ako ay kailangang harapin ang mga ito araw-araw. Inilapag ang sisidlan ng alak. Nakakaawa, kaya't kada linggo. Kailangan kong uminom mag-isa ng ganito, isang beses lang, para lang makayanan. Habang umiinom ng alak, tumitingin ng balita ang Dragon King. Napabuntong hininga siya. Ang tanging kasiyahan sa buhay ay ang paminsan-minsang pagtingin sa mga uso sa lupa. Tinungga niya ang laman ng tasa. Bigla kang pumasok sa mahalagang sandaling ito, hindi lang pagtataksil sa ugnayan ng pinuno at tauhan. Kundi maging sa pagitan ng mga dating kakilala. Napakabastos. Kaya, ngayong araw, umalis ka na, pagkatapos ng piging para sa kaarawan ng prinsesa. Saka kita pakikinggan. Nahihiya si Bigyo. Nagpatuloy ang Dragon King. Ganyan ang tamang patakaran. Kinagat ni Bigyo ang ngipin. Nanginginig ang katawan. Kinurot niya ang sariling kamay. Ngunit, hindi ko po magagawa iyon. Kamahalan. Alam niyong nandito ako. Anong saysay pa pagkatapos ng piging para sa kaarawan ng prinsesa? Kumunat ang noo ng Dragon King. Sumusuway ka sa utos. Mga bantay. Ang kanan na ministro ay, nataranta si Bigyo. Bayaw. Talaga bang gusto mong gawin ito? Alam ng lahat sa palasyo kung para saan ang martial arts competition na ito. Lahat ng desisyon tungkol sa kasal ng prinsesa, ni Miri, ay hindi dapat minamadali ng ganito. Isa pa, ang mga kandidato ay mga nilalang mula sa lupa. Ang prinsesa, si Miri ay. Pumutol ang Dragon King. Oo nga, pamangkin mo siya. Itinaas niya ang sisidlan ng alak. Sa tingin ko, hindi mo rin mapipigilan ang galit mo. Dapat sinabi mo na lang ng diretso sa akin mula pa sa simula sa halip na magsalita tungkol sa paglampas sa kapangyarihan. Kahit ang mga ibong lumilipad ay pagtatawanan ang katangahan mo. O matagal ka nang hindi bumibisita kaya nalilito ka. Tumutol si Bigyo. Gayunpaman, hindi ko matatanggap ang bagay na ito. Kung isa lang itong pagdiriwang para sumali ang bata.
Hindi ba't sapat na iyon? Kahit kulang pa sa karanasan. Malaki ang potensyal ng bata. Ang manalo ay medyo mahirap. Ngunit kailangan lang niyang makakuha ng sapat na karanasan. Muling pumutol ang Dragon King. Sapat na ang pagtatapos ng ganyan. Hindi pa rin sumusuko si Bigyo. Ngunit, hindi maaari, kaya tumututol ako. Napabuntong hininga ang Dragon King. Ang tsansang manalo ng bata ay halos wala. Ang maging Yokai King ay hindi ang problema. Ang problema ay, nagustuhan ni Miri ang lupa at gusto niyang manatili roon. Mariing tumutol si Bigyo. Anong sinasabi mo? Interesado lang siya sa martial arts at pakikipaglaban. Bakit naman siya? Nagpatuloy ang Dragon King. Hindi pa siya namumulat sa mundo. Kapag nakatapak na siya sa lupa at nalanghap ang alikabok doon. Sa huli, mapagtatanto niyang ang hanging nilalanghap niya dati ay nakakasakal at maalat na hindi matiis. Noong bata pa ako, ganoon din ang naramdaman ko. Sa simula, napilitan lang akong pumunta. Ngunit sa pagtatapos ng mahirap na paglalakbay na iyon, nakakagulat na nakaramdam ako ng panghihinayang. Tumingin ang Dragon King sa sariling refleksyon sa tasa ng alak. Kung hindi lang ako ang kaisa-isang anak ng dating Dragon King. Marahil nagpakasal na ako sa isang babae, at nanirahan na lang sa lupa. Marahil ito ang tradisyon ng aming pamilya. Nag-cross-legged ang Dragon King. Naalala ko tuloy, ang nanay ko ay tao. Ang mga dating Dragon King at maging ang ibang mga Dragon King noon pa ay madalas magpakasal sa mga tao o yokai mula sa lupa. Ang dugo ng Dragon Clan ay mas malakas kaysa inaakala ko. Maging si Miri, ang pamangkin mo, ay walang pangit na ngipin ng peteng na iyon. Isa rin iyon sa dahilan kaya dapat pumili ng asawa mula sa lupa. Sa bagay, marahil sa hinaharap, si Miri ang kailangang mamuno. Kung sa tabi niya ay may sapat na malakas na asawa mula sa lupa. Marahil mababawasan ang pagnanais niyang pumunta doon. Lasing na sa alak, patuloy sa pagsasalita ang Dragon King. Kung si Miri ang magiging susunod na Dragon King, makikinabang din ang pamilya mo. Tama, magiging kamag-anak ka sa ina ng susunod na Dragon King. Noong ipinakasal ng tatay mo ang ate mo sa akin. Sa tingin ko hindi niya inaasahan ang resulta na ito. Ano? Nahihiya si Bigyo. Ngunit, hindi ako sigurado. Kung mamanahin ng batang iyon ang trono, hindi ako sigurado kung sapat ang lakas ng aming pamilya para suportahan si Miri. Ang aming pamilya ay palaging isang ordinaryong pamilya lang ng mga general. Pagkasabi nito, tumingala siya sa kanyang bayaw. Puno ng pakiusap, hindi mo ba dapat ikonsidera ang panganay na prinsipe? Kung ang panganay na prinsipe ang magmamana. Biglang natahimik si Bigyo. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa Dragon King. Umungol siya. Isang maliit na peteng kumpara sa malaking dragon, nagbabanta. Titiisin lang kita ngayon. Seryoso ang Dragon King. Itinuturing mo ako bilang bayaw sa halip na Dragon King. Kaya ituturing din kita bilang hipag sa halip na lingkod at palalampasin ko ito. Ngayon lang. Ngunit, kung uulitin mo pa ang bagay na ito, kahit hipag pa kita. Hindi kita patatawarin. Nanginginig sa takot si Bigyo. Lumuhad. Opo. Nanlilisik ang mga mata ng Dragon King. Naiintindihan ko na, kung maging ikaw ay nagsasabi nito sa harap ko. Mukhang gusto ng lahat na ang panganay na prinsipe ang magmana. Nagpasya na ako dati pa. Hindi iyon mangyayari kailanman. Hindi siya karapat-dapat, kahit hindi siya nakakulong dahil sa kanyang mga krimen. Hindi niya kailanman mamanahin ang trono. Sa totoo lang, ang kilos niyang iyon ay nagpadali ng maraming bagay para sa akin. Hindi siya karapat-dapat na maging pinuno, lalo na ang maging hari. Hindi siya kailanman naging angkop para mamuno sa iba. Kasabay nito, marahang mga yapak ang papalapit. Kung iisipin, medyo swerte ako sa mga anak. Lumingon sina Bigyo at ang Dragon King. Nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ang Dragon King. Isa lang ang anak ko. Ako, si Guparon. Nahihiyang dahan-daang humakbang. Ginanggo. Ngayong araw. Lahat ba ay ipinadala para istorbohin ako? Teka, hindi ba dapat ginagabayan mo ang martial arts competition? Nauutal si Guparon. Kasi, nang marinig ito ng Dragon King. Namutla siya. Ang prinsesa, nagpadala ng utos mula sa kamahalan, sinabing, ipinatawag ng Dragon King. Nagmamadali siya. Bigyo. Lumingon din siya. Opo, natatakot ang Dragon King. Opo, ano? Bilisan mo.
Pigilan mo ang bata bago niya baligtarin ang buong Dragon Palace. Bumalik sa silid na may Koreanong disenyo. Asul na buhok, kasama ang isang mabilog na katawan, ay nakagapos ng demon binding rope. Ang teknik na ito ay may dalawang pagkakaiba sa ordinaryong binding technique. Una, ang lubad ay gawa sa balahibo ng goblin, na may kakayahang maglipat ng 100% ng lakas ng gumagamit. Ang inililipat nito ay ang nakakatakot na lakas mismo ng goblin. Marami pang kailangang pagbutihin si Siyu. Ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay napakahusay. Lalo na ang tibay, na maaaring maiklasipika sa pinakamataas sa mga yokai sa Korean Peninsula. Ang dugo ng goblin ay nagbibigay sa kanya ng potensyal na mas intuitive at malinaw kaysa sa anupaman. Hanggang sa puntong kahit ang mga lahi na mas mataas ang ranggo ay hindi makakapantay. Nag-iisip si Siyu, kung ganito lang, perpekto na sana. Ngunit, sa huli, nakadepende pa rin ito sa kalaban. Sa ganitong uri ng kalaban, kahit mas malakas pa sila sa akin, mapipigilan ko sila sa ganitong paraan. May mga tao man sa paligid o wala, ito pa rin ang palasyo, kaya tiyak na may sistema ng babala. At kung pananatilihin ko ito, may darating. Ngunit, kung katulad siya ng dalawang iyon, ang paggapos sa kanya ng ganito sa mahabang panahon ay imposible. Mabuti na lang at natupad ang hiling ni Siyu. Azure Dragon, isa sa 4 na banal na tagapagtanggol ng silangan, at siya ring angka ng Dragon King na namumuno sa East Sea. Hindi lang nila kayang kontrolin ang tubig at dagat, kundi maging ang mga penomena tulad ng bagyo, kulog, at kidlat, sinasabing nasa ilalim din ng kanilang kontrol. Ngunit, hindi ito lubos na totoo. Dragon King. Tanging ang mga pinuno lamang ng Dragon Clan ang maaaring magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Ang namamanang kakayahan ng Dragon Clan ay talagang simple sa nakakagulat na paraan at mas nakatuon sa pakikipaglaban. Si Mira, na nakagapos ng mahigpit, ay bumuka ang bibig, nagrereklamo. Kung gayon, hindi sapat ang lakas lang. Nagulat si Choi Siyu, ngumiti ng malaki si Mira. Sige, kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na napaka-interesante. Sinubukan ni Siyu na higpitan ang demon binding rope. Ngumisi si Mira. Pinakawalan ang yokai power. Naramdaman din ito ni Siyu. Yokai power, ang karaniwang ginagamit para tukuyin ang enerhiyang taglay ng yokai. Sa isang iglap, nasira ni Mira ang demon binding rope. Ngunit, ang mahalaga ay hindi lang ang dami, kundi pati ang lakas at kadalisayan ng yokai power. Naubusan ng lakas si Siyu. Mula sa malayo, sumugod si Mira. Nagngalit ang ngipin ni Siyu. Pilit na gumanti. Kung ang isang yokai ay may pareho, dami at lakas, magkakaroon sila ng nakakatakot na lakas sa pamamagitan lamang ng pagsabog ng mahika nang hindi kailangang gumamit ng anumang espesyal na spell. Isang napakalakas na enerhiya ang tumama. Nagpatilapon kay Siyu ng libu-libong metro. Nagmura si Mira, lintik, at ang lahi na may pareho sa pinakamataas na antas mula pa ng ipanganak ay ang Dragon Clan. Tinitingnan ng distansya, napabuntong hininga si Mira. Medyo napalakas yata, sa halip na mahika. Mas parang natural na mekanismo ito, walang pinagkaiba sa paghinga. Masaya si Mira, ngunit, wala na akong ibang pagpipilian. Masyado mo akong ginanahan. Dragon Pressure, ang hindi makatwirang kakayahang ito, sumisimbolo sa lahi na namumuno sa karagatan. Bumagsak si Siyu sa lupa. Tumutulo ang dugo sa bawat patak. Lumuhod siya, puno ng sugat ang katawan. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Alam ko nang ang ganito ang mangyayari. Puting buhok, kasama ang mga pangil. Nararapat lang. Tanga. Nakahalukip-kip siya. Sinisisi si Siyu. Akala ko'y magiging iba ngayon, ngunit hindi. Walang pinagkaiba sa dati. Tama. Kumikilos na parang ang galing-galing. Lahat ng bagay ay malalampasan, tapos ang resulta, sayang, hindi pa rin ako sapat na malakas. Dumilim ang mukha ni Siyu. Si Sohwa, sumagot siya. Siyempre hindi, tanga. Dagdag ni Sohwa. Paano naman ako makakarating dito? Ang buong katawan at isip ko ay durog na durog. Malamang namamatay na ako sa isang sulok sa mundo ng mga tao. Lahat dahil kailangan kong linisin ang gulo na dulot mo sa pagsugod sa laban nang hindi alam ang iyong lugar. Pagkatapos ay yumuko siya, bumulong ng bawat salita sa kanya. Paano mo naman malalaman? Kumikilos ka lang naman na may dalisay at walang mali siya na intensyon. Kung alam mo lang na ganito ang kahihinatnan, magiging mapangahas ka pa rin ba ng ganyan?
Sa huli, wala kang nailigtas. Ang mga inosente ay nadamay, muntik nang magkaroon ng malagim na wakas. At ang kaibigan mo, si Yushin-J, hindi ko alam kung ano ang mga isinakripisyo niya para sa iyo noon, sina Yoshiro at Yushin-J. Anong pinag-usapan nila? Anong sinabi nila na kayang magpabagsak sa isang batang ganoon kalakas? Sabihin mo ang totoo, hindi mo alam. Di ba? Bawat salita ni Sohwa ay lalong nagtulak kay Siyo sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Siguradong may nangyari sa lugar nila. Ang kasunduan sa pagitan mo at ni Bihyong noon. O, sabihin na nating, dahil hindi mo kinaya at umatras ka na parang duwag. Nagpatuloy si Sohwa. Kung gayon, ano ang magiging resulta ngayon? Ang ating katapangan at kabaitan, anong swerte ang makakamit nito ngayon? Ngayon, sino ang mananagot para tulungan kang ayusin ang mga kahihinatnan? Nanginginig ang kamay ni Siyo. Nauutal siya. Hindi. Nakaawang ang mga labi. Ako. Habang nangyayari ito, si Mira ay naghihintay na ng mainip. Lumipas ang ilang minuto. Nainis na si Sohwa. Hinawakan niya ang buhok ni Siyo. Hinayla siya patayo. Kung gayon, huwag kang umupo lang dyan at magmukmak. Tumayo ka. Malaking bibig na baboy. Kahit papaano, kumilos ka ng naaayon sa walang hanggan mong determinasyon. Tumayo ka, makipaglaban ka sa yokai, hanggang sa ikaw o siya ang mamatay. Ito ang pinakamababang responsibilidad mo. Walang pakialam na pinanood ni Mira si Siyo. Ganyan pa rin ang estado niya. Iba kay Siyo. Hindi nakikita ni Mira ang anyo ni Sohwa. Hindi ko inaasahang ganoon siya babagsak. Masyado ba akong umasa? Mula sa kanyang pananaw. Dahan-daang tumayo si Siyo. Agad na na-excite si Mira. Ano? Nagulat ako. Kaya mo pang magpatuloy. Tama, si Siyo, na may dalawang hanay ng luha. Puno ng sugat ang katawan. Pilit na sumagot. Siyempre, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sumagot siya ng may buong determinasyon. Handa ako. Kahit hanggang kailan mo gustong lumaban. Ang laban ngayon ay umaabot na sa kasukdulan. Si Mira ay puno ng kumpiyansa. Nag-aalab ang diwa ng pakikipaglaban. Si Choi Siyo naman ay mukhang nagsisimula ng magseryoso sa laban. Ang mga dugo pati na rin ang mga sugat sa kanyang kamay ay unti-unting nawawala. Isang pagbabagong ganap na naiiba sa mga naranasan ni Siyo dati. Nang magsimulang lumitaw ang sungay sa kanyang noo. Iyon din ang sandaling nais niyang patayin agad ang kalaban. Hindi ito isang bagong lakas o kasanayan. Tanging ang barrier sa loob niya ang nagbago. Inilagay niya ang isang kamay sa kabilang kamay. Nakabukas pa itaas. Para magsagawa ng mahika. Pinagdikit ni Mira ang dalawang kamay. Lumilikha ng isang daloy ng maputlang lilang liwanag. Ang mahikang iyon ay nakatutok sa kinaroroonan ni Choi Siyo. Mula sa kanyang dalawang kamay. Lumikha siya ng malakas na mahikang enerhiya. Umaatake papunta sa kanya. Mayroon itong anyo ng dalawang dragon na sumusugod ng mabilis. Hindi dahil dito ay natakot si Choi Siyo. Sa halip, tiningnan niya ito ng diretsyo na parang gusto niyang salubungin. Mahigpit ang hawak ni Choi Siyo sa dagger. Nakabuka ang dalawang binti, matatag na nakatayo sa lupa. Nang sumugod ang bagay na iyon, direkta niyang ginamit ang dagger para harangin ito. Mula sa kabilang panig, lumitaw ang isa pa at umatake kay Choi Siyo. Mabilis itong sumugod sa kanya. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nagkalat ang maraming alikabok, tinatakpan ang paningin. Bahagyang natigilan si Mira, na parang may naramdamang hindi tama. Mula sa alikabok, mabilis na sumugod si Choi Siyo na parang isang hayop papunta sa kanya. Dumilim ang kanyang mga mata. Puno ng galit, medyo nagulat siya nang makita ito. Tumalsik ang dugo ng walang tigil. Naputol ang kanang braso ni Choi Siyo. Kailangan ni Siyo ng dalawang bagay, isang atake na hindi niya kayang depensahan ng perpekto. Pagkatapos ay ang determinasyong tanggapin ito at iwasan ang sitwasyon ng pagkaparalisa ng katawan at agarang kamatayan. Ang kanang braso na hindi pa makarecover ay walang tigil sa pagdurugo. Unti-unti, isang ibang braso ang lumitaw kapalit ng nawala kanina. At ang kanyang kakayahan sa paghilom ang magpapanatili sa kanya mula sa self-destruction. Bigla siyang kinabahan ng palapit ang distansya nilang dalawa. Nagsimula na ring humigpit ang kamao niya. Isang malakas na suntok ang pinakawalan kay Mira. Natigilan si Choi Siyo. Hindi makapaniwala sa tanawin sa harap niya. Ginamit niya ang kamay para salagin ang suntok niya ng napakadali.
Hindi binigyan ng pagkakataon si Siyu na makakilos. Nagplanong umatake muna si Mira. Ngunit kasabay nito, ang kabilang kamay niya, Siyu, ay nasa handang posture na. Walang pag-aalinlangan. Direktang sinuntok ni Choi Siyu ang tiyan niya. Mabilis na hinawakan ng kabilang kamay ang kamay ni Mira. Hindi siya binibigyan ng pagkakataong tumakbo. Nagpatuloy siya sa paglipat ng atake. Gamit lang ang isang kamay. Malakas na ibinagsak ni Choi Siyu si Mira sa lupa. Huminga siya. Tinitingnan siya ng may galit. Mahigpit pa rin ang hawak ng kanang kamay sa kamay ni Mira. Hindi binibitawan. Biglang lumuhad si Choi Siyu ng malakas kaya't nabitak ang lupa. Nasa lupa si Mira. Masakit na umungol habang dumadaloy ang dugo. Narinig ang ungol niya. Hindi na nag-isip pa. Iwinasiwas niya ang kamay. Paulit-ulit na inihagis ni Choi Siyu si Mira mula kaliwa pa kanan. Mula kanan pa kaliwa. Bigla, natigilan siya. Nanlaki ang mga mata sa gulat. Naputol ang braso niya. Labis na nagulat si Choi Siyu. Tinitingnan nito na tumatalsik ang dugo. Sa isang tabi, kalmadong nagsalita si Mira. Masayang maranasan ang Goblin Dagger, ngunit hindi ako pwedeng matalo. Agad siyang lumingon sa direksyon ng boses. Ngayon, napakalapit na niya kay Choi Siyu at naghahandang umatake. Tiningnan ni Choi Siyu ang bola ng enerhiya sa kamay ni Mira. Inabot niya ang kamay. Mabilis na lumapit. Nag-ipon ng sobrang konsentradong yokai energy hanggang sa maging isang maliit na bato ito hanggat maaari. Unti-unting nabibitak ang maliit na bola. Pagkatapos, pinakawalan ng puwersa, ang artipisyal na compressed energy na iyon, minsan at magpakailanman. Alam ni Mira na mananalo siya kaya masaya siyang nagsabi. Ba, isang malaking pagsabog ang naganap. Lumilikha ng malakas na pagyanig. Hirap siyang itinukod ang paa para hindi tumalsik palayo. Nagbago rin ang dagger at naging isang kalasag para harangin ang ataking ito. Mula sa likuran, isa pang bola ang lumitaw. Inabot niya ang kamay para saluhin ito. Nagdulot ito ng panik kay Siyu. Sa pagkakataong ito, hindi lang isa ang kinuha ni Mira, kundi 5 pa ng sabay-sabay. At inihagis papunta sa kanya. Unti-unting lumilipad ang mga bolang iyon papunta kay Siyu. Isa-isa silang nabibitak bago pa sila sumabog. Hindi niya nakalimutang commendat kay Choi Siyu. Pagkatapos mismo ng sandaling iyon, 5 pagsabog ang naganap dahil sa mga bola. Nagbago ang eksena para ipaliwanag ang bola kanina. Ang Violent Dragon Stone ay medyo naiiba sa mga karaniwang kakayahan ng yokai. Sa halip na gawin ng masalimuot, isa itong bomba na gumagamit ng mga katangian ng pressure. Ang resulta ng pagsabog ay isang didirektang resulta ng pressure mula sa gas. Maging si Mira ay tumalsik din dahil sa pagsabog na ito papunta sa pader sa likuran. Kaya, wala itong katangian na hindi nakakaapekto sa gumamit tulad ng ibang mga kakayahan. Nang makita ang lupa kung saan siya nakatayo kanina ay wala nang natira kundi mga durog na bato. Tumawa siya ng malakas sa tuwa. Maaari mong i-compress ang hangin sa paligid para protektahan ang iyong sarili, ngunit hindi rin iyon perpekto. Tumayo si Mira na may katawang puno ng sugat. Lalo na ang 2 kamay niya na wala na. Maliban kung ito ay isang kaaway na kailangan mong lipulin, kahit kailangang isugal ang sariling buhay, ang paggamit ng kakayahang ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Gayunpaman, para sa babaeng ito ngayon, hindi na iyon mahalaga. Naalala ni Mira ang proseso ng laban kanina. Ipagpalagay na ito ay isang paghaharap sa isang malakas na kalaban, mauulit at mauulit lang ito mamaya. Ang pinakamamahal na tagapagmana ng Dragon King, ang kanyang kuryosidad at pagiging mapusok, ang nagtulak sa maraming pinakamalalakas na lalaki sa Dragon Palace na maging kanyang guro at kalaban sa sparring. Gayunpaman, may mga limitasyon pa rin na hindi maiiwasan. Bilang isang hindi nakasulat na batas, walang sino man ang tumitingin sa prinsesa bilang isang tunay na kalaban. Ang matinding pagnanasa at pagkadismaya ay unti-unting nabuo sa kanyang kalooban nang hindi niya namamalayan. Mula sa alikabok, isang malabong imahe ang lumitaw. Maaari ka pa bang magpatuloy? Isang uhaw na napabayan sa loob ng dekada, nakainom ng unang tubig sa buhay. Tinitingnan niya si Choi Siyu nang may excitement. Oh, pakiusap naman. Masyado siyang desperado para pakialaman pa ang pagbabawal. Siyu, dahil sa nangyari kanina. Ngayon ay parang nasunog na ang buong katawan. Maaaring magkaiba ang motibo at layunin. Ngunit desperado rin siya. Nagkahiwalay ang 2 binti ni Choi Siyu.
Pilit na tumatayo. Ang kanyang katawan ay butot balat na lamang. Dahil sa kahanga-hangang tibay at kakayahan sa pag-regenerate, unti-unti, ang mga nasunog na bahagi ng kanyang katawan ay naglalabas ng malaking usok. Bagaman matapos lumampas sa sariling limitasyon, si Choi Siyu ay tila nawalan ng kontrol. Nagngangalit ang ngipin sa galit. Mayroon pa ring obsesyon, hindi isang halos baliw na kalooban. Ang mga braso ni Mira ay tumubo na ring muli tulad ng dati. Ang Goblin Dagger ay isang uri ng sandata na maaaring magbago ng anyo at materyal batay sa imahinasyon at pangangailangan ng gumagamit. Patuloy na nagbago ang dagger at pumulupot sa katawan niya, Siyu. Magagamit niya ito para patibayin ang kanyang mga buto at palitan ang mga napunit na kalamnan. Nanlaki ang mga mata niya, Mira. Namamangha sa tanawin. Ang galing. Unti-unting bumalat ang dagger hanggang sa mga paa ni Choi Siyu. Ngayon, naging sandata na rin ito at baluti na tumutulong sa kanyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Hindi dahil sa katawan o isip, ito ay simpleng dahil sa purong pagiging magkaaway.